Hili-hili tulagan ay walat diri imoy nanay. Noong ako'y 13 anyos pa lamang, isang Biyernes Santo ng gabi noong 1998, ang hindi ko kailanman makakalimutan. Isinama ako ng aking lola sa simbahan para mag-vigil. Isang tradisyonal na paggunita sa araw ng pagkamatay ni Hesukristo. Tahimik ang gabi, tanging pagdarasal at salaysay ng pasyon ang maririnig sa paligid. Sa kalagitnaan ng vigil, naramdaman kong naiihi ako. Agad akong nagpaalam sa aking lola upang maghanap ng CR. Medyo luma na ang simbahan at maraming puno ang nakapaligid dito na nagbibigay ng kakaibang pakiramdam. Hindi ko pa kabisado ang lugar. Kaya naglibot-libot ako sa paghahanap. Sa aking paglakad, nakita ko ang isang madre na naglalakad. Nilapitan ko siya at tinanong kung nasaan ang CR. Ngumiti siya sa akin at sinabing sasamahan niya ako. Habang naglalakad kami patungo sa CR, tinanong niya ako kung nag-vigil ba kami. Tumango ako bilang tugon. Sa wakas, natagpuan namin ang CR. Pumasok ako sa loob at nang lumabas ako, naroon pa rin ang madre sa labas ng pintuan. Tila naghihintay sa akin. Nagpasalamat ako at ngumiti. Akala ko'y babalik na ako sa lola ko. Pero bigla siyang nagtanong sa akin kung mahilig ba akong magbasa ng mga comics tungkol sa Biblia. Mabilis akong tumango, natuwa sa kanyang tanong. Dinala niya ako sa isang kwarto na malapit sa kumbento, kung saan may mga rebulto at isang estante na puno ng mga aklat. Pumasok kami. At sinabi niya sa akin na maaari akong pumili ng anuman. Namangha ako sa dami ng mga libro, Biblia at comics na naroon. May kinuha siya mula sa kahon at isa itong aklat at mga rosaryo at ibinigay niya sa akin. Pinag-usapan namin ang Biblia, tinuruan niya ako ng mga dasal at ang tama ng rosaryo sa espiritual na buhay. Maya-maya, may kumatok sa pintuan ng silid. Binuksan ko ito. At laking gulat ko nang makita ang aking lola, si Father Julian, at ang dalawang sakristan na tila nag-aalala. Agad akong niyakap ng lola ko, sabay tanong ni Father Julian, "Sinong kasama mo dito? Alam mo bang bawal pumasok dito ng walang pahintulot?" Bahagya akong nagulat sa tono niya, ngunit sagot ko'y ang madre ang nagdala sa akin dito. Hindi ko natanong ang pangalan ng madre, kaya sinabi kong sumama na lang sila para makita si sister. Pagpasok namin, nanlamig ako sa naramdaman ko. Wala na roon ang madre. Tiningnan ko ang ilalim ng mesa, ang likuran ng mga rebulto, bawat sulok na maaaring pagtaguan, ngunit walang kahit anong bakas. Napansin ko ang isang larawan sa dingding at agad kong itinuro ito. "Siya po! Siya ang kasama ko!" Halos manginig ang tinig ko. Ang sinabi ni Father Julian ay tila bumagsak sa akin. "Imposible iyon, anak. Matagal nang pumanaw si Sister Fe." Halos hindi ako makahinga sa kaba. Hindi ako makapaniwala dahil alam kong buhay na buhay yung nakasama at nakausap kanina. Ipinakita ko sa kanila ang libro na ibinigay sa akin ni Sister para maniwala silang hindi ako nagsisinungaling. Laking gulat ni Father nang makita ito dahil ang libro ay isa sa mga nakalak sa kahon na tanging si Sister Fe lamang ang makakabukas. Tinanong ako ni Father kung anong napag-usapan namin at saan ko siya nakita, kaya sinabi ko sa kanya ang lahat. Habang ikinukwento ko sa kanila, halatang parang natatakot ang mga sakristan habang nakikinig, at ganun din ang lola. Ayon kay Father Julian, si Sister Fe ay namatay 16 na taon na ang nakalipas dahil sa cancer. Siya raw ang pinakadeboto tuwing kamahalan at laging nag-aasikaso ng mga tradisyonal na vigil. Ang silid na pinasukan namin ay ang kanyang opisina noong siya'y buhay pa. Umiyak ako dahil sa nangyari. Sobrang natakot ako noon dahil hindi ako makapaniwala na multo ang nakausap at nakasama ko. Pero pinaliwanag sa akin ni Father na hindi raw ako dapat matakot dahil mabait na multo si Sister Fe. At ang pagpapakita nito sa akin ay maaaring dahil napili ako ni Sister Fe dahil mabait raw ako.
Kaya napatigil ako sa pag-iyak at dinala ang mga ibinigay ni Sister Fee sa akin. Hanggang ngayon, hindi ko maipaliwanag ang karanasang iyon. Ngunit naniniwala ako na nagpakita si Sister Fee upang magdala ng kabutihan sa akin. Simula noon, naging aktibo ako sa simbahan at choir at mas tumibay ang pananampalataya ko. At hanggang ngayon, patuloy pa rin ako sa pagdedeboto at pagsisilbi sa Diyos. Hindi man ako naging madre katulad ni Sister Fee, tinubos naman ng anak ko